So ang titingnan lang natin dyan is the moisture. Dapat po namumulaklak po ang mga pasanga. Kagaya po yan, tingnan nyo, makopa. Ayan na. So most likely magtutuloy po ito. Magtutuloy ito dahil na-experience ko na. Tingnan. Oh, ito yung makopa. Oh, may bunga, may bulaklak na rin pala, oh. Oh. Kita nyo, ang dami, oh. Yung makopa dito. So hindi lang pala yung makopang 'yon ang nag-ano, talagang yan, magandang buhay. Tayo po ay bibisita sa ating mga alaga. So hindi ko pa naasikaso, wala pa po yung clamp natin, kaya hindi ko pa maisara. Meron akong tela dito na pang takip din, hihilahin ko na lang pag ganun, para kahit papano laging gabi. So after after some time, papakita ko po sa inyo yung magiging yung castings na nung wala ay gumagalaw sila. Yan medyo maselan bahagi ito. Ayun makikita niya gumagalaw. Nandiyan lang sila. Oh, di ba? Ayun ayan. So ang titingnan lang natin diyan is the moisture. Dapat po medyo mamasa-masa. Yan ang gusto nila. Ayan Andiyan sila. Nasa ibabaw lang po sila. Very good kayo. Eat lang kayo ng eat. Yan. Kakaroon na tayo ng Tapos sa susunod, kukuha tayo ng maraming Carabao manure pa. And then i-stack lang natin dito. Ibubudbud natin. Kasi sabi nila, mas sasabihin, baka mamaya may magtatanong, bakit hindi na lang patuyuin mo at yun na lang ang ilagay mo sa halaman, nag-alaga ka pa ng bulate. Magandang question po yan. According to studies po, pag dumaan po sa bitukan ng mga night crawlers ay mas nagiging magaling na fertilizer po siya. At the same time, mas mabilis po yung proseso para maging organic fertilizer kaysa sa yung fresh. Kasi kagaya niyan, kunyari po bibigyan kayo ng example. Kumuha kayo ng fresh. Actually yung fresh gustong gusto po nila yung halos sinalon nyo na lang po pagkahulog, mainit-init pa, ilagay nyo dyan. Pag marami kayong night crawler po, makikita, actually may video ako nun ilagay nyo dyan, after ilang days, 2-3 days lang po, makikita nyo consume na yon fertilizer na, pwede nyo nang ilagay. Ganun po kabilis. Kaya kung marami kang night crawlers, ang bilis lang po ng iyong production ng fertilizer, lalo na kung nasa kontrolado nyo yung moisture. Napaka-importante po noon kasi yung night crawlers po ay ang gusto po niyan talaga is laging yung perfect environment niya, yung hindi basang-basa, hindi naman yung putik at hindi naman po dry. So tamang-tama lang. Hindi ko lang po masabi hindi ko na matandaan kung ilang percent. May sinasabi kasi sila diyan kung ilang percent moisture, no. So basta ako pag ginanon ko, alam mo naman 'yon. 'Di ba? So ganun po. At mabilis po kayo. Sabi ko nga nung nakaraan, mabilis tayo makakapag-produce. Siguro naman ay hindi naman tayo ganito karami. Ang dami natin makukuha ng Carabao manure. So kung dito lang po sa San Juan Banyo, sabi ko nga kung may contact lang ako, di ba, na magde-deliver ng Carabao manure, malay natin. Kaya lang wala na po akong space. Kasi sabi ko nga, last vlog, isa po ito sa mga pangarap. Passion. Passion ko. Ayan. Hilig po natin yan Farming talaga. At thankful tayo at kahit papano din tayo. Nakakaamot din ng konti sa, di ba? Sa vision natin na ito. Diba, itong
gumagapang-gapang na to. Maganda to. Basta kaya sila tinawag na African night crawlers kasi active sila sa gabi. So sa madilim. So ang pinakamaganda is bigyan mo sila ng laging panggabi na setup, 'di ba? So tatakpan niyo lang po. Takpan niyo lang. Kaya ayun. Oh, ayun oh. Kita niyo 'yan? Bibilis no. Tago agad sila. Kasi sa pag madilim, naka sila nasa ibabaw. Pero pagka binuksan ninyo, tingnan niyo po, nakatago agad sila. Nagtatago agad. Actually, kulang ata yung bulate ko Ayan tingnan niyo kumakain din ng tingnan niyo Nasa ng saging Ayun sila Medyo kailangan yata medyo basa-basain natin. Dahil summer ngayon, talaga pong medyo mainit kaya kailangan natin medyo laging sine-check ang moisture. Maganda dito sa Ginaclot, bababa naman po yan at ayun tingnan nyo umaano yung tubig. Yun nga lang, ang disadvantage naman yan hindi ka magpuputik yung ilalim, dapat lagi ka namang nakaantabay sa pagbasa. Kasi baka mamaya tuyong-tuyo na pala yung iyong substrate. Yari ka na. Kaya yung iba may may saging. Actually may ginagamit pa sila Madre de Cacao. May napanood ako Madre de Cacao Madre de Cacao yung hinahalo nila. Wala tayong Madre de Cacao dito. So napapalitan lang natin yung evaporation every day. 'Di ba? Okay na. Kulang pa 'yun, So 11 kilos po yung nakakuha divided by 4, so almost 3 kilos din pala ang isang bed. Parang kulang Pero magre-reproduce naman po yan, huwag kayong mag-alala. Mabilis lang po yan. Actually yung mga nabibili mo na vermicast, pwede kayo mag-umpisa dun Pagka bumili po kayo ng vermicast, yung bagong sala, may mga bulate po doon. Pwede nyong alagaan at doon kayo mag-umpisa kung mahirap kayo sa paghanap ng African Nightcrawler. Makikita niya po marami na. Actually marami po akong bulate na nakawala diyan sa gilid-gilid. Kaya minsan pag naghukay po kami, African Nightcrawler to malalaman mo kasi iba po yung hugis niya. Sa mga marunong tumingin, alam na alam po yan. Tsaka iba yung kulay, medyo parang may violet na nangingintab-ngintab. Tapos parang yung hugis ng kanyang katawan ay hindi po bilog na bilog. Parang may pagka-triangle po ang parang cobra. Yun nga yung sabi ko nung nakaraan. Parang cobra siya. Actually yung ibang bulate okay naman, pero yung Nightcrawler lang po kasi daw talaga mabilis, kasi mabilis sila kasi any earthworm di ba? Hindi naman sinabi na Nightcrawler lang okay na yan. Kung ganito karami po, walang amoy. As in, kahit dalhin ko po kayo dito nakapikit at sabihin ko sa inyo kung may naaamoy kayo,
wala kayong maaamoy talaga. Dito tayo sa ating mga halaman. Pakita ko lang yung damay mo na yung orchids, Papa Yam na eh. Sino yung bisita na Sara? Mga nakatisod pa ng pang si Nene. Imahanap yung mga bata. Oo, nakatig pa 500. Patuwa naman. Ayan po, pakita ko lang ko yung nagulat. Ito po ay dahil ito po ay pasanga. Mas mabilis po talagang namumulaklak po ang mga pasanga. Kagaya po yan, tingnan nyo, makopa. Ayan na. So most likely magtutuloy po ito. Magtutuloy ito dahil na-experience ko na. Tingnan nyo, ang layo, di ba? Also ito po ay sanga talaga. Tingnan nyo naman, di ba? Pati dyan may nagbulaklak. Ayan. So ito inaalagaan na sa dilig. Baka maglagay din tayo ng fertilizer. Actually marami pong fertilizer sa ilalim nito eh. Ayan. So unlike dito, ito po ay grafted. Legit na grafted po ito. Kaya late po ito, matagal po. Baka abutin to ng 3 years or 2 years bago mag bulaklak. Kasi ayan, kitang kita naman eh. Kitang kita yung dugtong. Alam na alam mo eh. Ito ganun din, pasanga din po ito. Ito maaga din tong mamumulaklak. Pagka ito po ay umarangkada na, baka next year lang may makikitaan na po tayong bulaklak dito dahil ito ay pasanga din yan. Kitang kita nyo naman po, parang sanga lang na pinutol tapos tinusok mo, di ba? Hindi po siya mukhang puno eh. Napansin nyo? Yan po yung sinasabi ko na Marco Ted. Pero sinasabi po nila yan dwarf. Ayan, yan po yung sinasabi nilang dwarf. Ayan, pagaya po nito. Diba? Sanga. Parang pinuto lang, sinuksok sa lupa. Yan po yun. Yung mga nyug natin, baka maitanim na po natin bukas. At ayun, nakapagdilig na rin si Kongkong. At silip tayo dun. Papakain ako ng kalabato. Ito naman yung avocado natin na laki na, no? Taas na naman po mga farmer. Baala kong putulin. Ano ba ang pwedeng i-graft dito? Ay pupruning na naman tayo kasi hindi iniiwasan natin tumangkad. Ayaw ko sanang tumangkad. Ito po ay sanga din. Sanga din yan. Lumaki na rin naman pala siya. So almost a year na rin naman na na itanim natin. O hayaan na muna natin siguro. Babawas na lang tayo pag medyo lumaki na. Excited na ako sa mga avocado natin. Kasi mukhang ito na ang tunay. This is the real deal. Makakapagpabunga tayo. God willing, ilang taon pa, mga 2 years pa, God willing po. Malay natin, di ba? Mai-upload pa natin yung bunga nito. Dating ng panahon. Ayan. Tapos yung mga avocado din doon lumalago din. Ayun yung dito titingnan natin. Yun kasi yung has kasi po talaga ang natin eh, pinaghahandaan, focus natin eh, 'di ba? Naka-focus tayo doon kasi yun talaga ang tunay. Ayan. Ayan, nakapagdilig-dilig naman si Kongkong dito kanina, nakita ko. Ayan, kahapon nagdilig din naman ako. Dinilig ko po yung mga natin, papaya especially. Kasi ito, inaalagaan ko yan dahil alam nyo na. Ayan pa dito pala. Ayan. Inaalagaan natin yan. Naka-reserve na yon kay Ate Marita. Yan, sana matikman nyo ate ang aking papaya. Mayroon pong 3 doon na nakatabi na po sa inyo. Tinabi ko talaga yan. Sabi ko kung wag mong kuhanin ha. Kasi nung may nangihingi yata, namulaklak din yung ating rambutan, ayan, may bulaklak yung rambutan natin. So dito muna sila. Ayan, 3 rambutan. Aba, yung sili buhay naman
Very good. Ang ganda dito. Wow. Wow. Ang ganda. Ayun yung saging na ano na. Beautiful, ah. So ito po yung ating mga avocado. Lumalaban pa. Seedless. Ayan yung mga saging natin. Yan, tutukudan po yan kasi kailangan ng tukod yan dahil sigurado mataba po ito. Sigurado po ako mataba ito. May fertilizer pala akong binili dyan. May fertilizer akong binili dyan. Potassium. Ito ano din. Galing, ha. Parang matibay sila, pero malaban talaga. Pero may kapalit na po yan. Mga has na ito na. Has. Tapos yung langka ko dito na siguro din yung mga saging natin, talagang halos lahat po may ano na. Ito, ano nangyari dito? What happened? Aro? Disgrasya to, ano nangyari? May may kumain ba? Ano na to, buntis na to halos. Paano na? Ayun nga, sa kabila meron din. Ito meron din, nandito sa kabila yung bunga. Ayan. So, medyo malinis na po dito. Ayan, nadidilig-dilig naman. Saan ba yung mga papaya nating dinidilig? Dapat dahil nadidilig sila, mga bulaklak, dapat tutuloy. Ayan. Ito yung makopa. May bunga, may bulaklak na rin pala, kita nyo, ang dami, yung makopa dito. So hindi lang pala yung makopang yun ang talagang pasanga, ayan. May kumakain lang dahon, pero ayan, may mga bulaklak na. Gusto ko sana pula, iba kasi green, tingnan natin yan. So yan, makopa. Sa mga gusto pong magtanim, meron po kayong lupa, magtanim na kayo kasi it takes time. Although naandun ang enjoyment, sabi ko nga, naandun po ang enjoyment sa pagtatanim from the start, di ba? Pamimili, pagtatanim, doon pa lang po sa pagsakay niyo sa sasakyan, road trip na kayo, kahit medyo malayo, mamimili kayo ng mga halaman, naandun na po yung enjoyment. Magpatanim na po kayo kasi yun nga lang, kailangan niya po ng mapagkakatiwalaan talaga na alagaan siya, di ba? So maganda kung organic fertilizer lang muna kayo, more on Carabao manure. Ayan yung kalapate, walang singsing ata ito, wala, ano to, baka galing lang sa kasalan yan. Magpatanim na po kayo kasi mahaba po ang ang hihintay pa kayo, di ba? 2 to 3 years para naman kunyari umuwi kayo, nasa ibang bansa diyan, may lupa na, magpatanim na, i-layout nyo na yung gusto nyong design ng inyong farm, tapos kung saan yung farmhouse, nasaan yung ganito, ganyan. Huwag nyo nang taniman kasi baka magsakripisyo kayo kagaya ng ginagawa ko ngayon. Ang dami ko pong nasasakripisyong mga puno, pero yun na nga, kasi nga kung hindi po sana kami naglagay ng lechon house at wala ito, hindi malalaki na din yung iba, hindi ko na po, kumbaga hindi ko na po putulin, di ba? Pero syempre mas mahalaga po ito at pwede naman nating palitan ng grafted. Yun po ang kainaman ng grafted, kasi hindi na po kayo maghihintay ng matagal na galing sa buto, di ba? Ang tagal po nun. Tingnan niyo yung makopa, lalo na yung mga malalaki na yung bibilhin ninyo, basta legit, di ba? Ayun naman so ayun, okay. Ang sarap maglakad-lakad dito, parang sarap mamingwit dito, no? Dito ka mamingwit,
Kaya lang pag naglakihan na yung mga talong natin. Ayan, ito yung sinasabi ko kay Kongkong. Magandang may ganito. Kaya lang mukhang baka hindi naman makahinga. Ayan, so may ganyan. Ayan, sana po makapagpa tayo. Total ngayon namang summer, madidiligan siya. Okay na, 'di ba? So ito, grafted. Nasaan ang dugtong niya? Oh, titingnan niyo po yung dugtong, nandito yung dugtong. Ngayon, may lumalabas na sanga dito. Pwede niyo pong hayaan na tumubo kasi nasa taas naman po ng dugtong. Okay lang. 'Di ba? Okay lang po 'yan. Pero kung ayaw niyo naman, dito na kayo kukuha. Okay din naman. Pero ako naman kasi iniisip ko mas mababa, mas maraming sanga na nasa mababa. Kaya hindi ko na po siguro tatanggalin muna to. Tingnan natin kung ano man, magbabawas na lang tayo. Kasi nasa taas naman siya. Nasaan ba ang dugtong nito? Makita. Ito yata eh. Tingnan natin yan. Kikita naman natin sa dahon. Kasi ito ay seedless daw. Hindi pa natin alam. Kagaya ng sweet tamarind na binili natin. Suwabe lang daw yon, sabi ni Kongkong. Suwabe. So tingnan na lang natin. Yung rambutan may mabibili pa po, mas malaki pa kung gusto nyo. Kaya lang ang rambutan po gusto niya may katabi. Huwag nyong itatanim yan sa mag-isa lang siya at nasa initan. Ako, mamamatay lang. Medyo maselan po ang rambutan. Gusto niya may lilim-lilim, kaya dito ayan, andito siya ngayon. Itong ano pa naman to, R5 to. Nasaan yung dalawa? Ando sa taas. Nilipat ko dito sa likod ng lechon house yung isa kasi nasa likod ni Alice. Tapos yung isa okay naman, nag brown yung dahon pero naglabas po ng mga bagong sanga. So sa tingin ko ganun talaga siya. Hindi ko po kasi masyadong kabisado pa ang rambutan. Nagba-brown. Sabi ni Junjun, ganyan talaga yan kuya. May time talaga na nagba-brown. So we'll see. Tingnan po natin. Tapos naglalabas naman ng bagong dahon yan, sabi niya. So ayun po, malalaman natin. Ayan. So yan po ang ating munting vlog. At excited ako sa ating African Nightcrawler. Syempre dumating na pala yung clamp ko at mukhang ako lang ang titira nun bukas. Ayan, maaga po kami bukas, madaling araw. Alas 3 daw ang meeting place dahil sila ipupunta ng Laguna. Ano po, ng field trip ng mga bata. Ayan, kaya sayang hindi ako makakasama. So ayan, nako, magpo-full moon na naman next week. Mukhang patay na naman tayo. Balak pa naman namin magmasindok next week. Kasi wala na rin naman po akong isda. Baka bukas po yung tanigi, lutuin ko na. Oo no, pwede na siguro. Kaya lang wala si Bebe, no? Kailan ko kaya pwede lutuin yan. Siyempre dapat na andito siya. Wala eh. Aking sinisinta. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.